Samantala, kaugnay po ng oil spill na umabot na nga sa Isla Verde sa Batangas City, makakausap natin ngayong umaga ang City Environment and Natural Resources Officer ng Batangas City na si Ginoong Oliver Gonzales. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning, Ivan. Magandang umaga po. Gaano na po ba kalaki, kalawak ang epekto ng oil spill dyan sa inyo sa Isla Verde? Yes, oo. As to date naman ngayon, you have said nga kanina, may 3 barangay na naabot yung yung mga oil slick, yung mga oil slick, and by patches naman siya, emulsified oil. So manageable pa naman sa ngayon yung nangyayari. And the operation is spearheaded naman ng ating Philippine Coast Guard, at ang Batangas City LGU is in close coordination sa lahat ng mga movements and actions para synchronize yung galaw doon sa operation ng response para doon sa sinasabi nga nating oil slick na ito. So sa ngayon po, anong mga stopgap measures? So kahit mga pansamantalang measures ang ginagawa natin para mapigilan yung pagkalat ng langis? Kahapon kasi the Philippine Coast Guard started to deploy mga booms, spill booms, para na sa ganun yung mga patch na mga oils ay hindi na makaabot dito sa shore natin. At the same time ay kakaroon na rin ng mga pagsalok doon sa oil. Ganun din, as early as 6 a.m. kasi kahapon din, Mayor Di Macuja instructed the office na magsagawa na rin ng water sampling doon sa mga areas, and particularly doon sa ibang mga barangays namin to check on the conditions kasi and the extent ng contamination nga kung meron doon sa oil namin, para nang sa ganun alam namin yung mga susunod na maging hakbangin. At ngayon din ay nagkaroon na rin ng pagpigil doon sa pagkakaroon muna ng recreation doon sa sa mga katubigan within the Isla Verde Island, kasi nga ay hindi pa tayo sure how the water quality ng tubig ay yung estado ngayon. Pero kung sakali, ano ho kaya ang magiging impact niyan, epekto niyan sa mga taga-riyan sa dalawang aspeto, turismo at saka ho sa pangingisda? Oo, particularly kasi sa tourism talaga makikita natin yung impact nito, given the fact na kung kahapon nga, nag-start na tayo na hindi na muna ipagamit through the Coast Guard at the Department of Health, na hindi muna ipagamit yung ating mga tubig dagat. I mean, doon sa punto ng recreation. So bawal po muna maligo? Bawal muna yung mga, yes, mga resort dyan? Okay. Yung mga resorts natin, so eventually mag-cancel out or sila na lahat ng mga reservation. So medyo the first day pa lang meron ng impact itong nangyari ito. But tulong-tulong naman yung community, at the same time ay yung mga agencies namin ay in coordination para nga sa ganun hindi lumaki at hindi lumala yung maging impact o epekto nitong nakarating na mga oil dito sa Batangas City. Yung pangingisda naman po, ipinagbawal nyo na rin ba muna pansamantala? Sa ngayon wala pa po namang advice about doon sa pangingisda that will be coordinated with the fisheries department basically po. At the same time siguro ay hihintay rin po natin after 5 days kasi lalabas po yung resulta ng pagsusuri na ginagawa po natin about doon po sa quality ng tubig doon sa karagatan po ng Isla Verde. Pero nakakapanghinayang naman po sa turismo Ngayon tayo nakakabawi unti-unti para magkatapos ng pandemic. Tapos ito naman, magka-cancel po ng bookings yung mga bisita dyan ngayon. Tama po, ganun nga po yung nangyari. Pero sabi nga po natin, dito na po ito, wala naman po talaga tayong magagawa but to act and response, and at the same time, mitigate yung magiging impact. Kaya nga po hanggat maaga ay talaga pong napaghandaan naman po, at saka tinataya po natin na hopefully wala na pong iba pang mga karagdagan langis na sana. Kasi as observation po last night, ay yung pong mga nakarating na patch of yun nga pong emulsified oils ay yun na lang, wala sumunod. Hopefully po this day papunta rin naman po tayo ngayon sa site para na sa ganun ma-check po yung condition po mismo ng mga tao din at saka ng barangay. Panghuli na lamang po, baka may panawagan kayo sa national government at gayon din po sa may-ari ng lubog na MT Princess Empress. Go ahead. Yun po, sige po, totoo po niyan ay talagang we are asking for the intervention talaga, at yung po talagang concrete action na manggagaling po sa mga
national na agency, particular nga po yung pagtawag at site dito po sa spiller kung saan po ay kinakailangan magpadala rin naman po sila immediately ng response team, clean-up operations team para na sa gano'n naman po ay hindi lumala yung magiging epekto po nitong mga nakarating na mga oils dito po sa baybay ng Isla Verde. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Ginoong Oliver Gonzales, City Environment and Natural Resources Officer ng Batangas City. Thank you very much din po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.